Habang masayang kumakain sila Light at Ashley sa restaurant, isang tapik ang natanggap ni Light. Paglingon niya, isang nakangiting Simon ang kanyang nakita. Ang sweet naman, kinikilig ako. Nakakalokong sabi nito. Isang malakas na tapik sa tiyan ni Simon ang ginawa ni Light. Sira ulo mo, musta na? Natutuwang sabi ni Light habang si Ashley ay nakangiting nakatingin sa kanila. Ayos lang. Kayo, musta na? Balita ko'y kakasal na kayo ah. Nakangiting sabi nito. Yup. Wait mo lang invitation at pati si Tita Tricia. Invited din. Nakangiting sabi ni Light. Hey Ashley, mabait ba sa'yo itong kaibigan ko ha? Sumbong mo lang sa akin pag inaway ka at akong bubugbog dito. Natatawang sabi ni Simon. Balo ka pare. Would you like to join us? Alok ni Light na sinang-ayuna ni Ashley. No thanks guys. Moment nyo yan eh. Sasali nyo pa ako? Sa kami inaantay akong chika babe sports. Tila, alanganing sabi nito. Girlfriend mo Pats? Tanong ni Light. Kakamot-kamot na sumagot si Simon. Hindi, may date siya ngayon at narinig ko dito kaya susundan ko. So ayun. Nakangising sabi ni Simon. Ha? Bakit? Ano mo ba yun? Kamag-anak mo? Tila hindi alam ni Simon ang isasagot. Pwede. Alanganing sagot ni Simon. Pwede? Ano pinsan mo? Tanong ni Light. Parang, kasi adopted siya ni tita. Alanganing ngiti pa ni Simon. Hindi mo naman pala kamag-anak. Ligawan mo na. Payo ni Light dito. Kasi nga, parang ayaw niya sa akin. Kasi lagi niya ako iniiwasan. Tapos ngayon parang nananadya. Kahit alam niyang gusto ko siya. Nakikipag-date sa iba kahit alam niyang susundan ko sila. Nababaliw na ako pare. Hindi ko na alam ang gagawin. Sabi ni Simon sabay upo sa bakanteng seats nila Light. Bigla itong sumandok at nag-agaw pa ng meatball sa plate ni Light. Nakangising nakatingin lang si Light dito habang iiling-iling si Ashley. Kala ko ba ayaw mo mag-join sa amin? Natatawang sabi ni Light dito. Nakakagutom pala talaga pag na-stress ka. Sambit nito. Para kasi Miko, stalker na patay gutom pa. Mahinang sabi ni Light sabay tawa ng nakakaloko. Ganoon talaga pag mga totoong pogi. Sambit ni Simon habang patuloy sa pagkain. Gusto mo lang ba talaga? Baka love mo na talaga. Hindi ka naman magkakaganyan kung hindi. Sabi ni Ashley kay Simon. Grabe naman Ashley. Gusto lang siguro. Kasi, love na ba? Yung lagi mo siya naiisip? Nag-aalala ka kung kumain na ba siya? Kung saan siya nagpupunta? Kung sinong kasama niya? Tapos pag alam mong may iba siyang ide-date, susundan mo. Tapos hindi ka makatulog pag alam mong hindi pa siya nakakauwi. Tapos naiiyak ka kapag dinadadma ka niya. Pagkatapos, love na ba yung hinahalikan mo yung picture niya bago ka matulog? Tapos lagi mo siyang tinatanaw mula sa malayo kasi alam mong ayaw ka niyang kasama. Kahit gwapo naman ako. Mahabang tanong ni Simon. Nagkatitigan sila Light at Ashley at sabay din silang napangitit sumagot. Oo, love na yan. Sabay nilang sabi dito. Napatulala naman si Simon. Talaga? Sige, kahit magalit lahat ng kamag-anak namin, liligawan ko siya. Pero kung hindi siya papayag ay... Tila bitin na sabi ni Simon. Ano gagawin mo? Sabay na tanong ng dalawa. Kikidnapin ko siya. Tapos... Pabitin ni Simon. Tapos? Tanong pa rin ng dalawa. Itatali ko siya sa kama. Tapos, nakangising sabi ni Simon. Tapos? Tanong pa rin ng dalawa. Wala na kayo doon syempre. SPG na yun. Nakangiting sabi nito. Isang matok ang nakuha ni Simon kay Light. Sira ulo mo. Pabitin ka pa, hindi mo naman pala sasabihin. Inis na sabi ni Light. Kasi naman lahat tinanong nyo. Sakit nun ha. Saka hindi naman talaga SPG yun. Tatali ko siya pagkatapos liligawan ko siya. Di ba wala nang kawala? Tila inosenteng sabi ni Simon. Sira ulo mo, hindi ka nun sasagutin kapag ganun ang ginawa mo. Kahit sa huling hinga nun, hindi ka sasagutin. Baka lalo lang magalit sa'yo. Sabi ni Light. Sasagot na sana si Simon nang dumating ang isang babaeng maganda at nginitian ng isang lalaki na tila kanina pa nag-aantay dito. Sige, hindi ko na lang siya liligawan nun. Re-rapin ko na lang siya doon para diretso. Walang kawala. Biglang seryosong sabi ni Simon. Bigla itong lumapit sa isang babaeng palapit sa ibang lalaki.
Alice! Sigaw ni Simon sa babae. Ganun na lang ang gulat ng Alice nang biglang lapitan siya ni Simon at akmang hahatakin palabas ng nagpumiglas sa babae. Anong gagawin mo, Simon? Tila litong sabi ng babae. Sasama ka sa akin o hindi? Diretsong sabi ni Simon. Nanggigilalas ang babae at di malaman ang sasabihin. May date ako eh. Let's talk later, Simon. Sabi ni Alice at sabay iwas ng tingin kay Simon. Kahit kailan, ayaw niyang tumitig dito at baka mabuking nito ang nararamdaman niya dito. Naiinip ako. Galit na sabi ni Simon sabay buhat kay Alice ng tila isang sakong bigas at pinalo pa ito sa puwet. Saan mo ko dadalhin? Tili ng babae. Sa paraiso. Gagawa tayong baby. Sa katuluyan itong lumabas kasama ang babaeng buhat-buhat. Nakatanga lang ang lalaking kadate sana nito. Pati sila Light ay naiwang nakatanga at biglang tawa na Light. Ang gago, tinotoo nga. Iiling-iling si Light sabay inaya na si Ashling umalis. Diretso silang umuwi at sila din ay gumawa ng baby. After 3 weeks ay magpo-photoshoot sila for their wedding. Hindi lang sila Light ang nandoon kundi pati na rin ang buong pamilya ni Light. Missing in action lang si Miko. Gagawin ang photoshoot sa isla nila Liam kung saan ikinasal ang mga magulang ni Light. Bakit wala si Miko? Tanong nila Liam dahil hindi nakita si Miko sa mga bumaba ng chopper. Nauna kasi ang mag-asawa doon para ma-check kung maayos na ang lahat. Dad, may importante lang daw gagawin si Kuya Miko. Sagot ni Liam sa daddy niya. Taka rin ang lahat kung bakit tila magkalayo ngayon sila Liam at para nag-iiwasan. Binaliwala lang nila ito at baka nagkatampuhan lang. Inumpisahan na nila ang photoshoot. Isang white short dress ang suot ni Ashley kaya nagbukas siyang diwata. Habang si Light ay pants na brown na tinupi hanggang kalahati ng binti at polong puti na nakabukas. Kaya nakalabas ang abs nito. Nasa isang puno sila nakapwesto. Nakasandal sa puno si Ashley habang nasa harap nito si Light na nakaharap sa dalaga at nakakalang isang braso sa puno para hindi tuluyang maidikit ang katawan nila. Nirequest ng direktor nila na dahan-dahang ilapit ni Light ang labi sa dalaga. Ngayon ilang man ay pumayag ang dalaga. Kailangan din kasi ito for AVP nila sa wedding day itself at pati na rin sa photobook nila. Nakakapit ang isang braso ni Ashley sa bewang ni Light. Pigil hininga ang lahat. Tila nasa isang paradise sila sa ganda ng paligid habang mahangin at tinatangay ang dulong laylayan ng kanilang damit. Napakagandang senaryo. Pinahiga naman si Ashley sa buhanginan at pinadagan si Light sa kanya. Pinagdikit ang kanilang ilong at nakangiti habang nakapikit. Ilang pose pa at ilang kaharutan ang ginawa ni Light na nagustuhan ng kumukuha. Lalo na nang binuhat ni Light sa Ashley at dinala sa dagat. Tawa ng tawa ang lahat. Sabay na umahon ang dalawa habang hawak ng mahigpit ni Light sa Ashley dahil alam niyang hindi magaling lumangoy ang babae. Habang nakalubog ang kanilang katawan sa tubig ay niyakap ni Light sa Ashley ng mahigpit paharap. Nagkatitigan at saka hinalikan ng buong puso ni Light sa Ashley. Tila walang pake ang dalawa sa paligid habang kilig na kilig ang baklang direktor pati na ang mga videographer at photographer. Hindi nila sinayang ang moment at pati iyon ay hindi pinalagpas ng kanilang lens. Biglang dating ng chopper. Napalingon silang lahat. Isang Miko na masama ang mukha ang bumaba kasama ang babaeng kasama nito noong engagement. Tila galit din ang babae. Ang lakas ng loob mong dalhin ako dito pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan mo. Galit na sabi nito kay Miko. Will you just let me explain why I did so? Inis din na sabi ni Miko. Dapat, hinayaan mo na lang ako umalis. Sinungaling ka. Galit na sabi ng babae. You think I would let that happen? Not in any way. Galit ding sabi ni Miko at hinatak na ang braso ng babae. I'm sorry, Mom. Dad. Guys. But we can't join you now. We need to talk first. Paliwanag ni Miko sa lahat sa kamagalang na umalis habang hatak pa rin ng babae papunta sa resort house. Hindi pala mayaman ha? I'm not rich your ass. Galit na sabi ng babae. Let's talk about it in other place. Not here. Galit na sabi ni Miko pero ayaw magpahatak ng babae kaya kinalong itong bigla ni Miko. Ay, bakit may mga nagmo-moment na iba? Moment natin ito eh.
Reklamo ni Light. Tinapik naman ito ni Ashley para awatin ito sa pagdadrama. Isang tawag ang na-receive ni Lian at nakangiting sinagot ni Lian. Tila masaya ito sa kausap na Vince ang pangalan. Tumingin ng masama si James at tila galit na tumalikod, paalis para tumungong resort house. Napalingon naman si Lian dito. Ang ina-expect na magsiselos ay walang nangyari kundi tinalikuran lang siya. Nagbago na ito sa kanya at hindi na siya pinapansin katulad ng dati. Tila naman nalungkot ito doon at naluluhang lumayo sa lahat. Tapos na ang shoot natin. Salamat sa ating sweet couples. Sabi ng director nang nakangiti. Ang mag-asawang Liam ay nag-decide ng bumalik ng resort house. Umahon na ang dalawa sa tubig dahil giniginaw na. Biglang napakapit si Ashley na makaramdam ng hilo. Anong problema, Mine? Nag-aalalang sabi ni Light. I'm not feeling well, I think. Sagot ni Ashley. Let's go then and have some rest. Sabi ni Light at saktong nakaakap siya sa dalaga na bigla itong mawala ng malay sa kanyang bisig. Ashley! Sigaw ni Light. Dahil nasa isla ay nag-decide muna siyang dalhin ito sa resto at nagpapunta na lang ng doktor doon. Sa tingin nila ay hindi mainam kung ibabiyahe pa ito. Agad dumating ang doktor na pinasundo. Babae ang sadyang pinapunta ni Light. Pinalabas muna ang mga lalaki at naiwan sila ni Lian at Miriam sa loob. Pagbukas ng pinto ay nakangiti ang lahat ng nasa kwarto, pero lang kay Ashley na wala pa ring malay. What her condition? Tell me, is she okay? Wala naman siyang grabing karamdaman, di ba? Natatarantang tanong ni Light. She's totally fine. It's normal. Nakangiting sabi ng doktora. What normal? Nawala ng malay, normal? Nanlalaking matang sabi ni Light. Yup. And by the way, congratulations Mr. De La Vega. She's 4 weeks pregnant. Nakangiting sabi nito. Nagsigawan naman ang lahat pwera lang kay Light na nakatulala. What? Pagiging tatay na ako? Pagiging daddy na ako? Yes! Tuwang sabi ni Light nang makarecover. Ibinigay ng doktora ang reseta ng gamot at vitamins for Ashley. Nilapitan ni Light ang walang malay na minamahal. We are going to have a child, Mine. And we are going to take care and love it just like how much I love you. Nakangiting sabi ni Light at hinalikan sa noo si Ashley. Ashley woke up with a heavy head. Pakiramdam din niya ay bumabaliktad ang sikmura niya. Nagpalingalinga siya na makitang wala siyang kasama sa kwarto. Tumayo siya para sana tumuong banyo pero pagtapak ng paan niya sa sahig ay tila siya isang lasing dahil parang susuray-suray ang kanyang katawan. Napakapit siya sa hamba ng kama at napahawak sa kanyang ulo dahil sadyang nahihilo na siya. Pero ang isang ipinagtataka niya ay kung bakit parang gutom na gutom siya at tila meron siyang gustong kainin pero hindi niya rin mawari kung ano. Kailangan ko makarating ng banyo para makapaghilamos. Ihilamos ko lang. Mawawala din ang pagkahilo ko. Nasobrahan siguro ako sa tulog. Nasaan na kaya si Mine? Tila kausap ni Ashley sa sarili at akmang bibitiw. Nasa pagkakahawak sa kama pero pakiramdam niya tutumba siya kaya't muli siyang kumapit. Huminga muna siya ng ilang saglit at saka dahan-dahang inalis ang pagkakakapit. Sunubukang humakbang ng mga dalawa. Napangiti siya na makaya niya. Akmang hahakbang ulit siya ng tila manghina ang katawan niya ulit. Shit, ano bang nangyayari sa akin? Tila gusto nang maiyak ni Ashley. Light, help me please. Tila sumamon ni Ashley sa kanyang isip pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Pinakatatagan niya ang kanyang hita at pinilit na makatayo sa kung nasaan man siya nakatungtong ng mga oras na iyon. Hindi na niya pinilit humakbang dahil alam na matutumba lang siya. Ang kailangan niya ngayon ay humingi ng tulong pero hindi niya rin alam kung bakit tila pati lalamunan niya ituyot. Ang sama talaga ng pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Tila helpless na napaiyak sa Ashley at alam niyang anumang oras ay tutumba na siya. Nanginig ng tuluyan ang kanyang tuhod. Babagsak na siya. Biglang bukas ng pinto at pagpasok ng nakangiting si Light na may dalang tray ng pagkain pero nawala ang ngiti nito nang makita ang lumuluhang sa Ashley na nakatayo sa gitna ng kwarto at nakatingin sa kanya na tila humihingi ng tulong. Ngayon ay nakita niyang tila tutumba na ito sa pagkakatayo nito. Ashley! Nalaki ang mata ni Light at nabitawan ang dalang
tray at pilit inabot ang lugar ng dalaga. Sakto lamang at nasalon niya ito. Naluluhang niyakap niya ito. Hindi rin mapigilan ni Light ang manginig dahil sa kabang nararamdaman sa kanyang naabutan. Kung hindi niya ito naabutan ay baka kung anong nangyari at nabagok ito sa tiles. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may masamang nangyari dito. Dapat ay hindi niya ito iniwan kahit saglit. Maliban kasi sa masaya sa nalababuntis ito, na hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Ashley dahil nitong umaga lang siya nagising. Ang dalaga din ng oras na iyon ay nilagnat. Papunta pa lang ang doktora na pinatawag niya ulit para ipa-check up ito. Noong madaling araw ay sinat lamang pero hindi ito mapainom ni Light ng gamot dahil tulog at sa kalagayan nitong buntis ay hindi pwedeng painumin ng gamot ng ganoon na lamang. Umiiyak ang dalagang napaakap sa kanya. Hindi ito makapagsalita dahil tila may bara sa lalamunan nito. Nag-akapan silang dalawa. Maya-maya pa itinuro ni Ashley ang banyo kaya't mabilis siyang binuhat ni Light patungo doon. Pagkarating sa lababo ay doon na nagsimulang sumuka ni Ashley. Halos wala nang lumalabas pero patuloy pa rin siya habang si Light ay hinahagot ang kanyang likod. Naawa ito sa lagay ni Ashley. Matapos ay nagilamos ang dalaga at nag-toothbrush habang alalay ni Light. Maya-maya pa binuhat na ni Light sa Ashley patungong kwarto. Tumawag siya para ipalinis sa kasambahay ang kalat na nagawa niya nang maihagis ang tray ng pagkain na dinala niya para sana kay Ashley. Pinunasan niya ang katawan ng dalaga. Tinabihan niya ito at niyakap pagkatapos. Isang tila malamlam na mata ni Ashley ang nangungusap at tila nagtatanong. Ang nakatingin sa kanya kung bakit ganoon ang nangyayari sa kanya ng mga panahon na iyon. Napangiti ng alanganin si Light. Alam na hindi makapagsalita ang kanyang mahal ng oras na iyon kaya't ipinaluwanag na lang niya dito. Mine, nilalagnat ka kasi ngayon. Tila may lungkot na sabi ni Light. Sumaingi sa Ashley, nabigyan siya ng gamot pero nagtaka siya nang umiling si Light. Hindi pa kasi pwede, Mine. We need to wait for the doctor para marasitahan ka. Paliwanag ni Light. Napanganga si Ashley at iminuwestra sa bibig na bakit. Sabay hawak sa leg at muling iminuwestra na. Lagnat lang ito, pengin ang gamot. Isang iling ulit ni Light. Muling iminuwestra niya sa bibig ang katanungan na bakit nga. Nang may buong pagtataka. Mine. Yesterday, nang mawalan ka ng malay, we called a doctor and we found out something surprising. The reason kung bakit hindi ka pwedeng uminom ng gamot nang walang recommended ng doktor. Nakangiting sabi ni Light. Ano yun? Muestra ulit ni Ashley sa kanyang bibig habang nakakunot ang noo. Mine, we just found that we are going to have our own child. Nakangiting sambit ni Light. Nalaki ang mata ni Ashley at nagsimulang maluha. You mean? Muestra niya ulit sa kanyang bibig habang lumuluha. Yes, Mine. You are carrying our first child. You are 4 weeks pregnant. Base na din sa sinabi mo kay Lian na 1 month ka nang hindi dinadatnan. The doctor used APT or she just need a drop of your blood to find out if you're pregnant. And the result is positive. You are pregnant, Mine. Naluluhang sambit ni Light at niyakap sa Ashley. Si Ashley ng mga oras na iyon ay hindi napigil ang emosyon at tuluyang lumuha. Isang katok ang kanilang narinig. Kuya, doctor is here na. Papapasukin ko na ba o magmumuman pa kayo? Nakangiting tanong ni Lian. Sige, papasukin mo na. Nakangiting sabi ni Light kay Lian. Are you okay now, Ash? Nag-aalalang tanong ni Lian. Isang malungkot na iling ang naisagot ni Ashley dito. Napanguso naman si Lian sa nalaman. Then I think I really need to call now the doctor at papapasukin ko na dito sa room niyo. Wait lang. Sambit nito at nagtatakbong umalis. Ang doktor na iyon ulit ang dumating at may kasamang nurse. Nakasunod din sila, Miriam na nag-aalala ng mga oras na iyon. Can you please leave us here first? Maiwan lang sila Mrs. and Mr. De La Vega. Tukoy ng doktora kila Miriam at Lian at pinalalabas ang mga lalaki. Ilang saglit ay lumabas na sila Miriam at tinawag sila Light. Ganun ang awa ni Light sa kanyang mind nang makitang nakadextrose ito ng mga oras na iyon. How is she? Does she really need that? Nag-aalalang sabi ni Light. Yes, she does. In-injectionan ko na rin siya ng for flu.
Safe naman iyon for pregnant woman and she needs the dextrose para hindi siya matuyuan. She can't really accept any food or even drinks right now dahil sa lalamunan niya. And that dextrose will be her food and drinks for 2 days or hanggat hindi umaayos ang lalamunan niya. Sakto at may nadala na akong gamot dahil alam ko na ang lagay niya. So please bantayan mo siyang lagi. After maubos ng dextrose niya, I need agad mapalitan ng bago. Itinuro ko na kay Miss De La Vega ang gagawin. So no need to worry. Tukoy ng doktora kay Lian. Ilang saglit lang ay umalis na ang doktora. Naawang nilapitan ni Light si Ashley at hinimas ang ulo nito. Pagaling ka, Mine, ha? Hindi kita iiwan. Sambit ni Light at hinalikan ng isang kamay ni Ashley. Napangiti at tango si Ashley dito. Muling nakaramdam ng antok si Ashley at nakatulog. Sa 2 araw ibinantayan ito ni Light at hindi talaga iniwanan. Umayos din naman ang lagay ni Ashley dahil sa pag-aalaga ng mga tao sa paligid niya, lalo na ni Light. Si Miko ay nagpaalam na babalik na ng syudad at kailangan pa niyang ihatid ang babaeng kasama. Nahiya namang nagpaalam ang magandang babaeng iyon sa kanila. Nag-aya si Ashley na mamamasyal sa tabing dagat nang umayos na ang pakiramdam. Magkahawak kamay na nilakad nila ang dalampasigan. Pumayag si Miko dahil bagay kay Ashley ang sariwang hangin. Do you already have a name for our child? Nakangiting tanong ni Light kay Ashley. Wala pa. Ikaw bahala. Gusto ko, lahat ng gusto mo yun ang susundin ko. Nakangiting sabi ni Ashley. Ikaw, Mine, grabe mo naman ako mahal. Gusto ko rin that you have your own freedom. Ayoko sakalin ka at isang araw ay magalit ka at iwan mo ko. Paliwanag ni Light. Hindi daw pero ubod ng possessive. Sige na nga. Makikipagnitian ako ngayon sa iba. Testing. Nangaasar na sabi ni Ashley dito. Sabi ko, Freedom, hindi ko sinabi makipagnitian ka kung kanino. Ikaw talagang lakas mo mga asar. Natatawang sabi ni Light at pinisil nito ang ilong ni Ashley. Agad silang nagyakap. Lumuhod si Light at tinapat ang kanyang mukha sa impis pang tiyan ni Ashley. Baby, excited na kami ni Mommy na makita ka. Kailangan mabait ka paglabas ha. Saka baby, huwag mong pahirapan sa panganak si Mommy para hindi madala si Mommy at makatake to pa si Daddy. Aray! Isang pingot sa tenga ang natanggap ni Light. Okay na eh. Isiningit mo na naman yung favorite hobby mo. Iiling-iling na sabi ni Ashley dito. Natatawang tumayo ulit si Light at niyakap sa Ashley. Joke lang. Pero ayos lang kung gusto mong tutuhanin. Aray! Reklamo ulit ni Light dahil kinurot siya ni Ashley sa tagiliran. Saka na natin yan pag-usapan pag nakalabas na si baby sa earth. Natatawang sabi ni Ashley. Humahalakhak naman si Light na yumakap ulit dito. Meanwhile, isang galit na lalaki ang nakatingin mula sa kabilang island habang nakatingin sa 2 nag-iibigan na noon ay magkayakap habang gamit nito ang isang binoculars. Sige pa, magsaya kayo. May oras din kayo. Mababawi rin kitang babae ka. Nagpupuyo sa galit na sambit ni Lander. 3 days had passed and Ashley are now in a good condition. They decided to go back to the city for their wedding preparation. Ano ba, Light? Mine. Hindi naman ako imbalido eh. Kaya ko maglakad. Reklamo ni Ashley dahil mula sa rest house ay karga siya ng pa-bridal style hanggang sa makarating sa harap ng chopper. No, you're not. Hindi ka daw pwedeng matagtag at mapagod. Masalan daw ang pagbubuntis mo. So lahat ng kailangan mong gawin at pwede ko namang gawin, isasaluhin ko. I'm more willing to be your slave than to lose you and our baby. No, I won't take it. I'm really going crazy. Tila may kabang sabi ni Light at hindi pa rin ibinababa sa pagkakabuhat sa Ashley. Pinagbuksan sila ng assistant pilot ng pinto ng chopper. Maingat na sinakay ni Light sa Ashley na ng mga oras na yun ay tulala dahil sa narinig sa kanyang mahal. Hey, are you okay? Bakit tulala ka, Mine? Tell me. I'm so worried now. Hey. Pukaw sa kanya nang natatarantang si Light. Biglang hagulhol ni Ashley naman at sinapo ng kanyang mga palad ang kanyang muka. Niyakap siya ni Light na mahigpit pero sinigurong hindi may ipit ang tiyan ni Ashley. Tell me, what's the problem, Mine? Hindi na ako mapakali dito. Sige na, ano ba yun? Tila naglalambing na sabi ni Light habang naluluha na.
Tumitig si Ashley kay Light at muling napahikbi. Na kaya nang nagsalita siya ay halos utal-utal na. I'm just touched with what you say. Mahal mo nga ako. Humahagulhol na sabi ni Ashley. Of course I do. You should have known that a long time now. I love you so deep. Deeper than the ocean. I love you so high. Much higher than the sky. I love you, mine. I love you till my last breath. Buong pusong sabi ni Light. Lalong napahagulhol si Ashley. I love you more, Light. I love you more than I love myself. I can't imagine life without you. Nakakainis. Ayoko umiyak pero hindi ko mapigil. Ganito ba talaga pag buntis? Sobrang emotional. Mahinang sambit ni Ashley. Natatawang niyakap siya ni Light. Then, let's go home, mine. And continue our love. Sabi naman ni Doc, pwede pa rin basta maingat lang. Pataas baba pa ng kilay si Light habang may nakakalokong ngiti. Natatawang hinampas siya ng kamay ni Ashley sa kanyang braso. Loko mo talaga. Baka maging kambal to ha? Natatawang sabi ni Ashley. Di masaya. One big happy family agad tayo. Gusto mo gawin pa natin triplets? Nagbibirong sambit ni Light. Umandar na ang chopper at ilang saglit lang ay nasa syudad na sila. Kinausap agad nila ang wedding planner. Lahat ay naging rush dahil 1 week preparation na lang ay wedding day na. Pina-adjust din nila ng konti ang gown ni Ashley sa bandang bewang dahil baka hindi na magkasya ang gown nito sa mismong date ng wedding. Gahol man ay masaya ang lahat, maliban lamang sa isang tao. Sige, magpakasaya pa kayo. Gastusan nyo ng grande ang kasal nyo at maging mag-asawa dahil sisirain ko yung magandang pagsasama nyo sa paraang naiisip ko. Nakaka-excite naman. Nakangising sambit ni Lander. Lahat sila ay masaya at busy na. Hindi alintana ang paparating na delobyo sa kanilang pagsasama. The wedding day. Masayang nakangiti si Light habang inaabangan ang pagpasok ng kanyang magandang bride. Maya-maya pa nga ay bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang sobrang gandang babae na nakasuot ng kanyang napakagandang wedding gown. Sa bandang gitna ng aisle ay sinalubong si Ashley ng kanyang ama at nakangiting niyakap ito ni Ashley. Saka kumapit sa kanyang ama para ihatid siya nito sa altar. Naiiyak si Light habang tinatanaw ang babaeng kanyang pinakaiibig. Siya lang ang tanging babaeng minahal niya bukod sa kanyang ina at kapatid. Ngayon ay mangangako na sila ng panghabang buhay sa isa't isa. Nagmano si Light sa ama at ina ni Ashley. Lumuluhang niyakap niya si Ashley ng mahigpit at tila ayaw ng pakawalan. Naluluha na rin si Ashley habang pinupunasan ng kanyang kamay ang dumadaloy na luha ni Light. Inumpisahan na ang seremonya at nagbigayan ng kanilang mga vows. Ilang saglit pa ay ini-announce na ng pari na sila ay mag-asawa na at maaari ng halikan ni Light sa Ashley. Buong pusong hinalikan naman ito ni Light. Maririnig ang mga palakpakan ng mga bisita dahil nakikitang masaya ang bagong mag-asawa. Masayang natapos ang reception at umuwi na ng kanilang bahay sila Light at Ashley. Masuyong inilapag ni Light si Ashley sa kanilang kama. Mahal kita, sambit ni Ashley. Mas mahal kita, sambit ni Light. No, mas mahal kita. Tila nangasar na sabi ni Ashley. Mas mahal na mahal kita tapos nakangising sambit ni Light habang hinuhubaran ng asawa. Mahal natin ang isa't isa. The end. Natatawang sabi ni Ashley. Maya-maya ang tawa ay nauwi sa isang malalim na ungol. Hatid ng ligayang ibinibigay ni Light sa kanya ng mga oras na iyon. 1 month had passed. Lalong naging caring si Light kay Ashley. Pati sa banyo ay ganoon kung sundan ng asawa. Halos hindi na ito nakakapasok sa office nito sa kababantay sa asawa. Ikaw ba, Light? May bala ka pang magtrabaho sa office mo o magyayaya ka na lang sa akin? Sita ni Ashley sa asawa habang pilit siyang sinusubuan ng ubas kahit sinabi niyang wag na at kaya niyang kumain mag-isa dahil hindi pa naman siya imbalido. Saka na, kapag alam kong hindi na masala nalagay mo. Tila walang pa sa negosyo na sabi ni Light. Kapag yung business mo nalugi, huwag mo ko sisisihin.
Kapag yan nalugi baka ni pambili ng diaper wala ka na. Banta ni Ashley dito. Napanguso naman si Light. Bakit kapag nalugi ako at naghirap hindi mo na ako mahal? Iiwanan mo na ako kasi pulubi na ako? Madramang sabi ni Light na ikinaliit ng mata ni Ashley. Isang mahinang batok ang ibinigay niya dito. Ang drama mo. Napunta dun. Siyempre hindi kita iiwanan. Asawa kita. Kahit mamatay tayong dilat ang mga mata dahil sa gutom, ayos lang sa akin. Huwag lang nating idadamay ang anak natin. Paampun na lang natin sa mga kapatid mo. Natatawang sabi ni Ashley. Natawa rin naman bigla si Light at niyakap ang asawa. Isang phone call ang natanggap ni Light from office. What? Is it that important? Then tell them, go to hell. I don't care. I'm taking care of my wife now. I can't leave her here. What? The hell? Okay, I will be there. Galit na sabi ni Light sa kausap sa phone. Better dress up now, my wife. We are leaving cause I definitely won't let you be alone. Explain ni Light. Okay. Walang emosyong sabi ni Ashley. Kahit wala siya sa mood na lumabas ay kailangan niyang sumama dito at baka madagdagan lang ang init ng ulo nito dahil sa natanggap nitong tawag. Makalipas ang kalahating minuto ay umalis na sila. Natural, may mga bodyguards at mga nakabuntot na sasakyan. Ewan ko na lang kung may magtangka pang kumidnap kay Ashley. Meanwhile, shit, masyadong maraming bantay. Hindi ako makalusot. Well, let me just have it in my own way. Nakangising sabi ni Lander at saka pinarurot ang sasakyan. Meanwhile, at Light's office. What's the problem with those people? If they want to quit investing in my company, then be it. I don't care. Their 1% share is not a big deal for me. Inis na sabi ni Light pero pinilit na wag sumigaw at maging kalmante. Dahil pisel-pisel ni Ashley ang braso niya para kumalma siya. But sir, pwede naman pong ituloy kung kayo ang makikipag-usap eh. Sabi ng secretary niyang babae na halatang kinakabahan. Then, where the hell are they? Ayoko nag-aaksaya sa walang kwentang bagay at tao. Straight face, nasabi ni Light pero nandun ang otoridad. Nasa loob po. Si Miss Alejandro, yung anak po ni Mr. Alejandro. Siya daw po makikipag-usap sa inyo at nais daw po niya kasi kayong makita ulit. Kinakabahang sabi ng secretary. Nalaki ang mata ni Light sa narinig. Shit, that flirty and annoying woman again. Sa loob ni Light pero hindi maibulalas at baka marinig ni Ashley. Nasa loob po siya sir at inaantay kayo. Nakayukong sabi ng secretary. Kinabahan si Light at baka kung anong biglang panlalandi ang gawin ng babae at makita ni Ashley. Masalan ngayon si Ashley at madaling magdamdam kaya hindi niya ito pwedeng isama sa loob. Ibinaling ni Light ang tingin kay Ashley. Mine? Can you just stay here first? May kakausapin lang ako sa loob. Sandali lang ito, taalis na tayo. Paalam ni Light na kinakabahan. Tumango naman si Ashley at saka umupo sa isang sofa sa labas ng office ni Light. Ang mga bodyguard ay nasa labas lang ng building. Nagbabantay sa mga maaaring pumasok.